Sa edad na 40, ano nga ba ang karaniwang ginagawa ng isang babae sa Pilipinas? Marahil ay abala sa pag-aasikaso ng pamilya, o di kaya'y katabi ang biyenan na humahagulgol sa libing ng pumanaw niyang alagang aso. O baka naman, para siyang nagsusugal sa sariling kasal, minsan lang sa isang linggo kung makita ang asawa, habang solong inaaruga ang biyenang paralisado. O di kaya'y naliligaw sa mga papuri ng sales lady sa butik, waldas dito, waldas doon, para lang muling maramdaman ang nawalang kabataan. Pero iba ang tatlong babaeng ito. Lulan sila ng isang magarang convertible, humaharurot sa gabi ng Maynila. Kakaiba ang kanilang mga suot, ang mga mukha nila'y nagliliwanag sa saya, tila nakawala sa nakakasakal at nakakabagot na buhay. Ngunit ang kasiyahan ay biglang naputol nang sumili ang ilaw ng patrol car sa likuran. Nataranta sila, takot na takot, at pinaharurot ang sasakyan papalayo. Walang nakakaalam, sa loob ng trunk ng kotse, may isang taong nagtatago sa dilim. Balik tayo sa mga naunang pangyayari. Isang araw, isinama ni Teresa si Maricel sa isang kilalang manghuhula. Doon, nagulat sila nang makitang muli si Rowena, ang kaibigan nilang matagal nang nawala sa kanilang radar. Halo ang tuwa at inis ni Maricel nang makita si Rowena, na bigla na lang naglaho ilang taon na ang nakalipas ng walang palem. Pero nanaig pa rin ang pag-aalala at pagmamalasakit niya para sa kaibigan. Napangiti ang manghuhula habang pinagmamasdan ang dalawang magkaibigang tila nagkakatuwaan pero parang mag-aaway, wala pa ring pinagbago. Nang makaupo, nagbahaginan sila ng kani-kanilang buhay. Si Maricel, isang full-time housewife. Ang asawa niyang si Paulo, isang sikat na TV host sa buong bansa. Sa labas, mukha siyang asawa ng celebrity, pero sa totoo lang, tinitiis niya ang masasakit na salita at pang-aalipusta ng kanyang biyenan, habang si Paulo naman ay walang tigil sa pambababae. Hindi lang iyon, naglagay pa si Paulo ng teleskopyo sa balkonahe, hindi para tumingin ng bituin, kundi para silipin ang buhay ng pamilya sa tapat na apartment building. Puno ang computer niya ng mga malalaswang litrato. Hindi na talaga makayanan ni Maricel ang asawang may ganitong klaseng, kakaibang, libangan. Pangarap ni Teresa noon pa man ang maging mabuting asawa at ina. Pero ngayon, isa lang siyang utosang manugang sa bahay ng kanyang biyenan sa Quezon City. Malayo ang trabaho ng asawa niya, umuuwi lang kada linggo na parang nagbibigay ng limos. Si Teresa ang solong nag-aalaga sa kanyang biyenang paralisado sa ospital. Sa mga panahong pagod na siya, sa matandang doktor lang siya nakakaiyak at nakakapaglabas ng sama ng loob. Kung hindi maganda ang takbo ng buhay ni Maricel at Teresa, tila kabaligtaran naman ang kay Rowena. Araw-araw, nakaayos siya ng bongga, shopping dito, shopping doon, nudge enjoy sa marangya at komportableng buhay. Ang totoo, mas maagang nag-asawa si Rowena kaysa sa dalawa. Ang napangasawa niya noon ay itinuturing na crush ng bayan. Ang mala fairy tale nilang kasal noon ay kinainggitan ni Maricel at Teresa. Yun pala, natuklasan ni Rowena na hindi pala prinsipe ang asawa niya, kundi isang demonyong lulong sa sugal at baon sa utang. Dahil dito, napilitan siyang mangutang sa mga kaibigan. Mabuti na lang, 5 taon na ang nakakaraan, kinuha na siya ni Lord, nalunod habang tinutugis ng mga pinagkakautangan. Nang mamatay ang asawa, tila nabuhay muli si Rowena. Nakatanggap siya ng malaking insurance money, at mula noon, namuhay siyang malaya bilang isang mayamang byuda. Pero hindi laging masaya ang buhay ni Rowena, lalo na nitong mga huli. Lagi siyang kinakabahan, pakiramdam niya'y may sumusunod sa kanya. Dahil sa pag-aalala, naging praning siya, kahit anong kaluskos ay pinagdududahan. Kahit ang delivery guy na lumapit ay kinatakutan niya at tinakbuhan. Pag-uwi sa bahay, napanood niya sa balita sa TV na sunod-sunod ang mga insidente ng akyat bahay at pagnanakaw na target ay mga babae sa kanilang village. Nagbabala pa ang balita na huwag magsuot ng masyadong sexy paggabi, lalo na pagkatapos ng 10:00, dahil madaling maging target ng mga kriminal.
Nagpapanik na si Rowena nang bigla siyang nagitle sa malalakas na katok sa pinto. Mga pulis pala, nagroronda at nag-aalala dahil bukas ang ilaw niya pero walang sumasagot. Nag-explain agad si Rowena na kasama niya ang asawa niya, lumabas lang daw para uminom kasama ang barkada. Napanatag naman ang mga pulis at umalis na. Siguro, ito lang ang pagkakataon na kahit paano'y nakatulong ang yumaong asawa ni Rowena. Nang makaalis ang mga pulis, agad kinuha ni Rowena ang baseball bat mula sa aparador, nilock lahat ng pinto at bintana. Nang maramdamang medyo ligtas na, sa kanya inangat ang kutsan at tiningnan ang mga tumpok ng peso bills na nakatago sa ilalim. Isang ngiti ng kasiyahan na may halong kaba ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kailangang ingatan ni Rowena ang sarili, hindi pa niya nauubos ang perang ito. Isang gabi, dahil sa mga nakakadiring litrato sa computer, nagkaroon ng matinding pag-aaway sina Maricel at Paulo. Kapal ng mukha ni Paulo, research lang daw yun para sa show. Tinawag pa niyang, matandang hakluban, si Maricel, at pinagtawanan ang paraan niya ng pakikipag-away na parang nagme-menopause na raw. Sinabi ni Maricel na tumigil na si Paulo sa kalokohan niya, kung hindi, pupunta siya mismo sa TV network at isisiwalat ang double life at kadiring sikreto ng sikat na host na si Paulo. Dahil dito, lumambat ang tono ni Paulo. Sinuyo niya si Maricel na mag-anal na lang sila. 15 taon na silang nagsasama, pareho na silang pagod, at pagkakamali lang daw ang pagpapakasal nila. Hindi makapaniwala si Maricel sa narinig. Malinaw na si Paulo ang nagpumilit noon na ligawan siya, nagbanta pang hihiga sa kalsada kapag hindi niya sinagot. Tapos ngayon, bigla siyang babaliktad. Sisi pa niya, sana raw nakinig siya sa nanay niya. Kung hindi lang nabuntis si Maricel, sa anak nilang si Angelica, hinding-hindi raw siya pakakasalan ni Paulo. Noong mga panahon na iyon, pareho silang mahilig sa party at gimmick. Pagkatapos ng ilang tagay, ibinulong ni Paulo kay Maricel ang "mahal kita", na tuluyang bumihag sa puso ng dalaga noon. Minahal niya si Paulo ng lubos. Pero ngayon, ang pagmamahal ay napalitan na ng matinding galit at pagkasuklem. Hindi rin maipaliwanag ni Maricel kung bakit patuloy siyang nagtitiis, kahit sukdulan na ang galit niya kay Paulo. Siguro dahil sa anak nilang si Angelica. O baka dahil sa trauma ng kanyang kabataan. Ang kaarawan ni Maricel ay kasabay ng death anniversary ng kanyang ama. Ang araw na isinilang siya ang siya ring araw na naaksidente at namatay ang kanyang ama habang papunta sa ospital. Dahil dito, hindi kailanman naging masaya ang birthday ni Maricel. Ang sakit ng pagkawala ng ama at ang, tila hindi sinasadyang, paninisi ng ina ang nagtulak kay Maricel na mangarap ng isang perpektong pamilya, isang tahanang hindi kailanman mabubuwag. Pero nakaraan na ang lahat. Ang ugali ni Paulo ang nagpabagsak sa huling pag-asa ni Maricel. Isang araw, habang naglalakad, natalsikan siya ng putik mula sa sasakyang minamaneho ng kanyang biyenan, sinadya man o hindi. Isang mabait na estranghero ang nagbigay sa kanya ng tisyo, na may naka-imprintang ad ng isang annulment lawyer. Nagkataon pa, malapit lang ang opisina nito sa bahay ng nanay niya. Sakto sa birthday niya, bibisitahin niya ang ina, kaya naisipan niyang dumaan muna sa opisina ng abogado. Pero bago pa siya makapasok, hinarang na siya ng kanyang ina. Pinagalitan siya ng husto, sinabihang, mayaman ka na nga, nagrereklamo ka pa. Swerte raw siya kay Paulo, tapos gusto pa niyang makipaghiwalay. Pakiramdam ni Maricel, napaka-irasyonal ng ina. Anong klaseng magulang ang hindi muna magtatanong ng dahilan bago manghusga? Pero walang pakialam ang nanay niya. Para sa kanya, si Maricel ay makasalanan mula pa noong bata. Isa sa mga pinakamahalagang tungkulin niya sa buhay ay ang araw-araw na pagdarasal sa Diyos para patawarin ang mga kasalanan ni Maricel, na parang sinisisi siya sa pagkamatay ng ama. Nang sabihin ni Maricel na birthday niya, nag-umpisa lang kumanta ng mga awiting pansimba ang ina, na parang walang narinig. Umalis na lang si Maricel na mabigat ang dibdib. Pagsapit ng gabi sa Maynila,
tanging ang dalawa niyang matalik na kaibigan ang dumating para batiin siya. Ika-40 kaarawan ni Maricel. Pagkatapos hipan ang kandila at mag-wish, sinabi niya kina Teresa at Rowena, gusto ko nang makipaghiwalay. Sawang-sawa na siya sa paulit-ulit na sinasabi ni Paulo, kahit sa panaginip nito. Agad sumang-ayon si Rowena, good. Deserve mong maging masaya, tulad ko ngayon. Pero nag-alangan si Teresa, pero Mars, wala kang income. Pagkatapos niyan, paano ka mabubuhay sa kakarampot na sustento, kung meron man? Kahit pang-upo lang ng kwarto, mahirap. Para kay Teresa, kung gusto niyang gumanti kay Paulo, hindi kailangang pahirapan ang sarili sa annulment. Pinahiwatig niyang mas mabuting, mangaliwa na lang din siya. Gumanti ka, para patas. Pero giit pa rin ni Rowena, dapat maranasan ni Maricel ang kalayaan ng walang asawa. Pagkatapos ng munting salo-salo, nagpunta ang tatlo sa isang club sa BGC para magsayaw. Nag-smoky eye si Maricel, hinubad ang pagiging plain housewife, at nagwala sa dance floor. Hindi siya mukhang 40 anyos. Sakto namang may natanggap na text si Teresa, nagbago ang itsura, at nagpaalam agad sa dalawa. Hating gabi na nang umuwi si Maricel sakay ng taxi. Pagbaba niya, nakita niya ang mga bumbero sa kalsada. May sunog pala sa katapat na building. Sa gitna ng mga taong nagsisilikas, naaninag ni Maricel ang isang lalaking nakatakip ang mukha. Patagang umalis, pamilyar ang tindig. Sakto namang lumapit ang isang dalaga na nakapantulog lang at bathrobe, at tinawag siyang, ate, na parang kilala sila. Pamilyar din kay Maricel ang mukha ng babae. Nang makaalis na ang mga bumbero at bumalik na ang babae sa building niya, doon lang naalala ni Maricel. Siya yung babae sa tapat na apartment na laging tinitingnan ni Paulo sa teleskopyo. Nakita pa nga niya dati sina Paulo at ang babaeng ito na nagtatalik gamit ang teleskopyo. Sakto namang nasalubong niya si Paulo sa lobby. Gusot ang damit nito, hindi pa naka-zipper ang pantalon. Halatang tumakas mula sa kalagitnaan ng ginagawa dahil sa sunog. Agad na unawaan ni Maricel ang lahat. Totoo ang nakita niya sa teleskopyo. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya, gustong-gusto niyang sugurin si Paulo doon din. Samantala, kina Rowena at Teresa. Binangungot si Rowena. Napanaginipan niyang may lalaking nakaitim na pumasok sa bahay niya. Napasigaw siya sa takot at nagising. Si Teresa naman, pagkaalis sa club, dumiretso sa isang hotel. Katatapos lang niyang maligo nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawang matagal nang hindi nagpapakita. Nagbihis siya ulit at nagmamadaling pumunta sa ospital. Kritikal pala ang lagay ng biyenan niya. Hindi makontak ng ospital si Teresa kaya ang asawa niya ang tinawagan. Habang pinagmamasdan ang biyenang nag-aagaw buhay at ang seryosong mukha ng asawa, nakaramdam si Teresa ng matinding konsensya at pagkakasala. Kinabukasan, bumalik si Teresa sa pagiging masunuryang manugang, buong pusong inalagaan ang biyenan. Binulungan pa niya ang comatose na biyenan na mabuti naman siyang manugang. Malas lang minsan kaya nagkakamali, pero dahil doon, nakita niya ulit ang asawa niya. Bigla, hinawakan ng mahigpit ng biyenan ang kamay ni Teresa, mahinang sumenyas na ay lapit ang tenga. Pagkatapos marinig ang sinabi ng biyenan, lumabas si Teresa na tuliro para hanapin ang nurse, pero hindi niya naituloy ang sasabihin. Dumiretso siya sa banyo at doon humagulgol ng husto. Balik kay Maricel. Pagkatapos mahuli, kahit hindi sa akto, ang kalokohan ni Paulo, ginamit ni Maricel ang alak noong gabing iyon para pisikalin ang taksil na asawa. Kinaumagahan, sinabi niya ng diretso ang tungkol sa relasyon ni Paulo at ng babae sa tapat. Walang kahihiyang inamin ito ni Paulo. Ang kapal pa ng mukha, tinext pa ang kabit sa harap mismo ni Maricel. Nang makitang galit na galit si Maricel, sinabi na naman ni Paulo na mag-annul na sila para pareho na silang makalaya. Dahil sa kawalang hiyaan ni Paulo, naramdaman ni Maricel na wala ng kwenta kahit ang galit niya. Pagkatapos uminom ng isang basong gatas na expired na mula sa ref, natauhan siya,
ang relasyon nila ni Paulo ay matagal nang expired. Sumuko na siya, pumayag ng makipaghiwalay. Bumalik si Maricel sa abogado para sa annulment proceedings. Sinabi ng abogado na kung gusto niyang gamiting basehan ang pangangaliwa ni Paulo, kailangan niya ng matibay na ebidensya. Pag-uwi, nagsimula siyang tumingin ulit sa teleskopyo sa balkonahe. Bigla, may nakita siyang nangyayari sa tapat na apartment. Isang lalaking nakatalikod, naghuhubad, at hinahabol ang babae sa loob ng bahay. Kumabog ang dibdib ni Maricel, iniisip na ito na ang ebidensya ng pangangaliwa ni Paulo. Minemorya niya ang floor number, handa nang tumakbo para hulihin sila sa akto. Pero pagbaba niya sa lobby ng kabilang building, nakita niya ang babae, si Gwen nga, na tumatakbo palabas, at hinayla pa siya para tumakbo rin. Hindi na nakita ni Maricel kung sino ang lalaking humahabol bago siya mahayla ni Gwen. Nagpunta sila sa isang malapit na coffee shop. Doon nagpaliwanag si Gwen. Ang lalaki raw na humahabol sa kanila ay asawa niya. Dahil sa sobrang selos, lagi siyang pinaghihinalaan ni Gwen na nanlalalaki at binubugbog siya. Kung totoo ang sinabi ni Gwen, ang nakita ni Maricel sa teleskopyo ay hindi sila nagliligawan, kundi si Gwen na binubugbog ng asawa. Pero nagduda pa rin si Maricel. Tinanong niya si Gwen kung ano ang tingin niya kay Paulo. Franka namang sinabi ni Gwen na humahanga siya kay Paulo, ang sikat na TV host, fan na fan siya nito. Sa una, nainis si Maricel, akala niya'y pag-amin na ito na siya ang kabit. Yun pala, fan lang talaga. Mukhang inosente si Gwen, laging nakangiti, kaya hindi malaman ni Maricel kung mapagkakatiwalaan ba siya. Pero kung hindi si Gwen ang kabit, bakit nakatutok ang teleskopyo ni Paulo sa apartment niya? Sino ang tunay na kabit? Gulong-gulo na naman ang isip ni Maricel. Samantala, si Rowena. Hindi pa rin mawala sa isip ni Rowena ang bangungot tungkol sa lalaking nakaitim. Takot na takot siyang nagtago sa ilalim ng kumot, kinukumbinsi ang sarili na panaginip lang iyon. Buti na lang, paggising niya, umaga na at ligtas pa rin siya. Nang araw na iyon, nagpunta siya sa isang high-end spa para magpaganda, tapos tumambay sa coffee shop, pinagmamasdan ang gwapong lalaki na type niya. Naalala ni Rowena ang sinabi ng manghuhula, may isa pa raw siyang mapapangasawa, at malapit lang daw sa kanya. Kinilig si Rowena. Ito na kaya yung gwapong lalaki. Sakto namang lumapit ang gwapong lalaki at tinanong kung libre siya. Kumakabog ang dibdib ni Rowena. Nag-i-imagine na, nang biglang inabutan siya nito ng flyer mula sa village admin, pinaalalahanan siyang mag-ingat sa isang kriminal na may alias na 00. Na madalas daw, gumala sa lugar nila. Napilitan lang ngumiti si Rowena, inis dahil nag-assume siya. Pagkatapos, pumunta siya sa paborito niyang butik pero sarado ito. Nang tawagin niya ang may-ari, lumabas ito mula sa katabing hardware store at binati siya. Napansin ni Rowena na nag-aalok din pala ng serbisyong pagkakabit ng lock ang hardware store. Bumili na naman siya ng maraming bagong damit. Pauwi, hinarang siya ng ilang kapitbahay na babae sa village, niyayayang sumali sa self-organized patrol team, parang barangay tanod, para mapanatili ang seguridad at hindi bumaba ang presyo ng mga bahay. Pero tumanggi si Rowena na pumirma, ayaw niyang makisalamuha sa mga ito. Sigaw niya, kaya niyang protektahan ang sarili, at nagpatuloy sa pag-uwi para i-enjoy ang buhay niya. Inihatid ni Maricel si Gwen sa baba ng building nito. Pagkatapos magpaalam, ilang hakbang pa lang, lumingon si Gwen, napabuntong hininga at sinabing ang bait daw ni Maricel. Pag-uwi, hinanap ni Maricel ang social media account ni Gwen. Bigla, nakita niyang may bagong post si Gwen. Pinindot niya ito. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Kasabay nito, nagpatawag na ng locksmith si Rowena mula sa hardware store para palitan ang mga lock ng bahay niya. Ang gwapong binata, yung nasa coffee shop, ang dumating para magkabit, na lalong nagpakilig kay Rowena, at panandali ang nakalimutan ang takot na may estrangherong papasok sa bahay niya. Sakto namang tumawag si Maricel,
na pumutol sa pagde-daydream ni Rowena. Tinanong siya ni Maricel kung nagawa na niya ang pinapagawa nito. Yun pala, pagkatapos magdesisyong makipaghiwalay at kailangan ng ebidensya, may pinakiusap si Maricel kay Rowena. Ang selfie na kaka-post lang ni Gwen sa social media ay agad nag-viral, o at least sa mga followers ni Paulo. Kasi, habang nagse-selfie, hindi niya sinasadyang nasama sa background si Paulo, nasa loob mismo ng apartment ni Gwen. Sa wakas, nabuking din ang katotohanan. Nagsinungaling si Gwen kay Maricel. Siya nga ang kabit ni Paulo. Kinabukasan, pagdating ni Paulo sa TV network, nagbubulungan na ang mga katrabaho niya pero wala siyang kamalay-malay, masaya pa dahil pumayag na si Maricel sa annulment. Maya-maya lang, nakatanggap siya ng text message na blackmail, hawak ko lahat ng ebidensya ng pangangaliwa mo. Magbigay ka ng 1,000,000 piso cash, ibabalik ko sa'yo lahat. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang tawagin siya ng management, sinuspinde muna siya sa programa dahil sa kumakalat na iskandalo, dulot ng picture ni Gwen. Halos sabay na nakatanggap ng tawag sina Paulo at Maricel, pareho ang sinasabing mga salita ng pag-comfort. Ang kaibahan lang, si Maricel ay kausap ang anak na si Angelica, habang si Paulo naman ay kausap at pinapakalma si Gwen. Pagkababa ng telepono, nagngalit ang mga ngipin ni Maricel. Umuusad na ang plano niyang paghihiganti kay Paulo. Siya ang nagutos kay Rowena na ipadala ang blackmail message. Kahit naisip ni Rowena na masyadong delikado at baliw ang plano, tinulungan pa rin niya ang kaibigan. Nang gabing iyon, habang mag-isang naglalakad pa uwi si Rowena galing sa pagkikita nila ni Maricel, muli siyang nakaramdam ng kaba nang may marinig na mga yabag na sumusunod sa kanya. Sa sobrang takot, tumakbo siya papalapit sa grupo ng mga babaeng nagpapatrolya, yung mismong grupong tinanggihan niya kaninang umaga. Kumapit siya ng mahigpit sa kanila at sumabay pa uwi, nanginginig pa rin sa takot. Isang araw, pag-uwi ni Teresa mula sa nakakapagod na duty sa ospital, natigilan siya habang tinitingnan ang mga picture frame ng pamilya nila sa dingding. Isang komplikadong emosyon ang bumalat sa kanya, marahil may kinalaman sa mga ibinulong ng kanyang biyenan noong kritikal ito. Ang buhay ng tatlong babae ay tumatakbo sa isang mapanganib na direksyon, tulad ng convertible na humaharurot sa nakatakdang gabi na iyon. Nanginginig na kinuha ni Teresa ang diary na sinimulan niyang sulatan mula pa noong mga unang araw ng pagbubuntis niya kay Angelica, ang anak nilang hindi na nasal ayan ang mundo. Idinikit niya ang bawat ultrasound picture, binilang ang bawat araw hanggang sa inaasahang pagsilang. Ngunit ang huling pahina ay blanko, isang masakit na katahimikan. Muling tumulo ang luha ni Teresa, ang sakit ng pagkalaglag ng bata kamakailan ay sariwa pa rin, hindi pa kayang limutin. Maya-maya, dumating ang asawa niyang si Miguel. Nang makita niya si Teresa at ang hindi natapos na diary ng sanggol, naging komplikado ang nararamdaman ni Miguel, halong lungkot at kung ano pang mahirap ipaliwanag. Isang araw, sinadya ni Miguel si Teresa sa ospital, pilit siyang kinukumbinsi na huwag nang subukang magbuntis muli. Kailangan pa nating alagaan si Mama, sabi niya, na may pekeng pag-aalala sa boses, wala na tayong oras para mag-alaga pa ng bata. Ngunit matindi ang naging reaksyon ni Teresa, para sa kanya, lihay-timo ang pagnanais niyang magkaanak. Sa huli, sa gitna ng pagtatalo, inamin ni Miguel ang mapait na katotohanan, nagpa-vasectomy siya nang hindi nagsasabi. Natulala, si Teresa, hindi makapaniwala. Nawala siya sa sarili, sinigawan ng asawa, kinwestiyon kung paano nito nagawang maging ganito kalupit sa kanya. Samantala, si Paulo, pagkatapos ng trabaho, pinagkaguluhan si Paulo ng mga reporter, walang tigil ang tanong tungkol sa relasyon nila ni Gwen. Nagpasya si Paulo na ilabas na ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, ngumiti ng kunwaring mapagmahal, at hiniling sa media na huwag gamitin ang salitang affair para ilarawan ang bago niyang relasyon. Ginawa niyang parang isang milagro o tunay na love story ang kanilang pagtataksil.
Buong yabang niyang inanunsyo na umalis na siya sa kanyang programa at sisimulan na ang proseso ng annulment sa asawa sa lalong madaling panahon para, legal, na silang makasama ni Gwen. Nang lumabas ang balitang ito, agad itong umani ng batikos at mainit na debate. Si Maricel, nasa bahay, nanunood ng katawa-tawang palabas ng asawa sa TV, napangit-ngit lang ang mga ngipin. Kailangan niyang labanan ang walang hiyang ito hanggang sa huli. Ilang sandali pa, umuwi si Paulo. Pagpasok pa lang sa pinto, bigla siyang lumuhad sa harap ni Maricel, lumuluha, ikinukwento ang dakila niyang pag-ibig kay Gwen, nagmamakaawang pumayag na si Maricel sa annulment at huwag nang magbago ng isip. Natigilan si Maricel kay Paulo. Ang marinig mismo mula sa asawa ang pagtatapat nito sa ibang babae sa harap niya ay sobrang sakit. Pero malamig siyang tumango, pumayag sa annulment, at sinabihan itong manatili sa pagkakaluhod. Nagtatakang tumayo si Paulo, tinanong kung anong gagawin ni Maricel. Umatras si Maricel ng ilang hakbang, kumuha ng buwelo, at saka sumugod para bigyan si Paulo ng isang malakas na suntok sa mukha, na sinundan pa ng sunod-sunod na hampas. Pagkatapos pabagsakin ang taksil na asawa, parang nabuhayan si Maricel. Bumaba siya sa lobby ng kondo, hinarap ang mga reporter na nag-aabang pa rin, at buong diin na nagpahayag, naniniwala akong hindi ako iiwan ng asawa kong si Paulo. Hindi kami maghihiwalay. Balik tayo ilang araw bago ito, umalis si Maricel sa opisina ng annulment lawyer. Tinitigan siya ng abogado, at sinabi sa kanyang assistant ng may pagtataka, ilang taon na ako sa propsyong ito, pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong kliyente. Ang gusto ni Maricel ay hindi kung paano makipaghiwalay, kundi kung paano hindi makikipaghiwalay. Balik sa kasalukuyan, sa harap ng mga flash ng camera at mikropono, nagkunwaring nasasaktan si Maricel, humihikbi. Ang dahilan daw kung bakit hindi siya pumapayag sa annulment ay dahil mamahalin niya si Paulo hanggang kamatayan, tulad ng kanilang sinumpaan sa kasal, tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Isang mapanganib at determinadong ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel. Kung gusto ni Paulo na tapusin ang kasal na ito, ang tanging paraan ay kamatayan. Sa sandaling iyon, tila nagising ang kaluluwa ni Maricel. Ang babaeng dating naniniwala sa pag-ibig, matapos mabaygo sa kataksilan ng asawa, ay tuluyang nagbago, naging isang nakakatakot na, mangkukulam, na may malupit na plano ng paghihiganti. Mula kinabukasan, ang mga masasamang balak laban kay Paulo ay palaging nasa isip ni Maricel. Ngunit pinipigilan niya ang sarili, kailangang magtiis, maghintay ng tamang pagkakataon. Nakaramdam si Paulo ng kakaiba, ng kaba kay Maricel. Tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto nito matapos ang lahat ng gulo. Ngumiti si Maricel ng matamis na nakakakilabot, gusto kong ihanda ang burol mo, Paulo. Ang kasal natin ay matatapos lang kapag isa sa atin ang namatay. Kinilabutan si Paulo sa sinabi nito. Inulit niyang wala na silang pagmamahalan, si Gwen na ang mahal niya. Bakit ba ang kulit ni Maricel? Ayaw siyang tantanan. Pwede naman siyang maghanap ng iba. Tinitigan siya ni Maricel sa mata. Malamig ang boses, kung gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo sa kabit mong yan, isa lang ang daan, mamatay ka. Nang gabing iyon, nagluto si Maricel ng masaganang hapunan. Umupo si Paulo sa mesa ng may pag-iingat. Baka ito na ang huli niyang pagkain. Si Paulo ay likas na matalino at mapaghinala. Lihim niyang ipinagpalit ang bowl ng soup nila ni Maricel. Kahit malagyan ng lason, si Maricel ang malalason. Napanatag siya ng bahagya, ngunit paghigop niya ng sabaw, nanlaki ang mga mata niya. Seafood ang sangkap. Agad siyang tumalon, tumakbo sa lababo para isuka ito. Sa tabi ng lababo, may isa pang malaking plato ng seafood. Nagsimula ng manggati ng husto ang kanyang katawan. Malala pala ang allergy ni Paulo sa seafood. Hawak ni Maricel ang gamot para sa allergy, pero nakatayo lang siya, pinapanood ang asawa, walang balak ibigay ito. Nabasag ang bowl sa gitna ng kanilang pag-aagawan at habulan.
Dinampot ni Paulo ang isang matulis na piraso at itinutok kay Maricel. Kumuha naman si Maricel ng unan para ipanangga. Sinira ng matulis na bubog ang unan, nagliparan ang mga balahibo sa buong kwarto. Sumigaw si Paulo sa galit at Katie, "Makikipaghiwalay ako sa'yo." Mas matigas ang sagot ni Maricel, "Hindi kailanman." Tiniis ni Paulo ang Katie, umalis na lang papuntang trabaho ng galit na galit. Hindi nagtagal, dumating ang una niyang ganti. Habang naglilinis si Maricel ng mga nagkalat na balahibo, dumating ang isang real estate agent kasama ang mga kliyente para tingnan ang bahay. Akala ng agent, dahil simple lang ang suot ni Maricel at naglilinis ito, isa siyang katulong. Mayabang niyang sinabi na bilin daw ng may-ari, si Paulo, na kailangang may benta agad ang bahay. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Maricel. Tiningnan niya ang mag-asawang interesadong bumili. Malamig ang boses, "May malas dito." Sino mang mag-asawang tumira dito, siguradong mag-aaway at maghihiwalay. Tsaka, itinuro niya ang balkonahe. "Mula dito, makikita nyo yung kapitbahay sa tapat na building na laging nakapanti lang, o minsan wala pa, na paikot-ikot." Nagalit ang agent nang mapansing sinasadya ni Maricel na sirain ang deal. Sumigaw ito. Dito na nagpakilala si Maricel, "Ako ang may-ari ng bahay na ito." Idineklara niyang hindi niya kailanman ibebenta ang bahay. "Conjugal property namin ito, walang karapatan si Paulo na magdesisyon mag-isa." Nang makitang matigas pa rin ang ulo ng agent, kumuha si Maricel ng kutsilyo sa kusina, matalim ang tingin, na nagpatakbo sa takot sa tatlo. Nang makaalis sila, kinuha ni Maricel ang kutsilyo at sinaksak ang mukha ni Paulo sa family picture nila na nakasabit sa dingding. Pagkatapos, mahinahon siyang nag-ayos, nagpaganda, at nagpunta sa apartment ni Gwen. Nakakagulat, nanatiling inosente at parang walang muwang ang ugali ni Gwen. Malambing pa rin siyang tumatawag ng "ate" kay Maricel. Pinayuhan pa niya si Maricel na huwag makipag-anal kay Paulo. Kahit daw siya ang kabit, biktima lang din daw siya, wala siyang asawa, walang commitment. Ikinwento pa niya kung paano sila unang nagkita ni Paulo. Binubugbog daw siya noon ng live-in partner niya kaya tumakas siya. Nagtago siya sa kotse ni Paulo na nakapark sa tabi ng kalsada. Dahil umuulan noon ng malakas, basang-basa siya at mukhang kaawa-awa. Naawa raw si Paulo at naramdamang kailangan siyang protektahan. Habang nakikinig sa kwento ni Gwen, gulong-gulo ang isip ni Maricel. Hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng ito, kaawa-awa pero kasuklam-suklam din. Samantala, si Paulo, katatapos lang magpaturok ng anti-allergy sa clinic. Tiningnan niya ang phone at nakita ang mensahe mula sa network executive na pinapatawag siya agad. Dahil sa pag-amin ni Paulo sa kanyang affair, bumagsak ng husto ang imahe niya sa publiko. Para hindi maapektuhan ang ratings ng network, pinilit siyang mag-resign ng boss niya. Nagwala si Paulo sa galit, pero sa huli, wala siyang nagawa kundi umalis ng bigo at galit. Sa ospital, hating gabi, tahimik na pinagmasdan ni Teresa ang natutulog niyang biyenan. Ang sama ng loob at galit na matagal nang kinikimkim ay nagsimulang umapaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang unan, itinakip sa mukha ng biyenan, balak tapusin na ang lahat. Ngunit nang makitang mahinang pumipiglas ang matanda, lumambat ang puso ni Teresa, nanginginig na inalis ang unan. Kinabukasan, maingat pa ring inalagaan ni Teresa ang biyenan na parang walang nangyari. Bigla, hinawakan ng biyenan ang pisngi ni Teresa. Mukhang mapagmahal at maayos ang eksena. Ngunit sa sumunod na segundo, isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Teresa. Ginamit ng biyenan ang matinis, kahit mahina, na boses, "Sinungaling. Lagi mo akong gustong patayin." Tuluyang gumuho ang mundo ni Teresa. Nagpapanik siyang tinawagan ang asawang si Miguel. Pero abala si Miguel sa pakikipag-inuman, o dinner, kasama ang mga katrabahong mas matatandang babae, tita, sa kumpanya. Dahil sa ingay at tawanan ng mga kasama, hindi niya napansin ang tawag ng asawa. Tungkol kay Rowena.
Nagkakomplikasyon ang sugat ni Rowena mula sa liposuction, nagka-impeksyon, kaya naospital siya hating gabi. Pag-uwi niya kinabukasan, nalaman niyang alam na ng buong village na nagpa-lipo siya. Nakaramdam si Rowena ng matinding hiya. Pumunta siya sa paborito niyang coffee shop para magpalamig. Sakto namang ang tugtog sa shop ay ang wedding song nila ng yumaong asawa. Isang masamang kutob ang biglang naramdaman ni Rowena. Sinabi sa kanya ng gwapong lalaki sa shop, yung nagkabit ng lock, na ang kantang iyon ay naging kakaibang sikat kamakailan dahil ang serial criminal na si Zero, na gumagala sa lugar nila. Kada tapos daw nitong gumawa ng krimen, naririnig ang kantang iyon mula sa crime scene. Lalong natakot si Rowena dahil dito. Sa sumunod nilang pagkikita ng mga kaibigan, sinabi niya ang hinala niya, posible kayang, ang asawa ko ang kriminal na yun. Si Teresa, na tila wala na sa tamang pag-iisip, ay nagsabi, bakit hindi mo subukang hukayin ang puntod niya? Naisip na rin ito ni Rowena, pero ang problema, hindi niya alam kung saan nakalibing ang asawa niya. 5 taon na ang nakalipas, tinawagan siya ng pulis, natagpuan daw ang bangka nito sa dalampasigan, kasama ang ID niya, pero wala ang katawan. Nang marinig ang misteryosong pagkamatay ng asawa ni Rowena, biglang may naisip si Maricel, pwede ko kayang dagdagan ang life insurance ni Paulo. Napasigaw si Rowena, Diyos ko Maricel, papatayin mo ba talaga si Paulo? Hindi itinanggi ni Maricel, mamamatay din naman siya, maaga man o huli. Si Teresa, na may malamig na tingin, ay tumango, at nagsuggest pa, dapat isang malinis na saksak lang. Para hindi siya mahirapan, yun na lang ang huling lamang natin sa kanya. Sa di kalayuan, natano sila ng manghuhula. Nakita niya ang 3 babaeng nagbubulungan, may determinasyon at panganib sa kanilang mga mata. Kinabahan siya, talaga bang may gagawin silang masama? Sakto namang may dumaan na babaeng misteryoso ang ayos, nakatakip ang mukha, sa labas ng munting silid niya. Agad lumabas ang manghuhula para salubungin ito. Balik kina Paulo at Maricel. Nang gabing iyon, umuwi si Paulo na may dalang makapal na folder. Kinuwenta niya ng detalyado ang mga taon nilang pagsasama, ginawang pera ang lahat ng trabaho ni Maricel sa bahay, pagluluto, paglilinis, pag-aalaga, base sa minimum wage kada oras. Pagkatapos, ibinawas niya ang lahat ng personal na gastos ni Maricel sa mga taong iyon. Sa huli, lumabas na si Maricel pa ang may utang kay Paulo ng malaking halaga. Nagkunwaring galante si Paulo, sinabing hindi na niya sisingilin ito, basta pumirma si Maricel sa annulment papers, hahatiin nila ng 50-50 ang mga ari-arian. Nang marinig ito, walang imik na kinuha ni Maricel ang kasunduan at pinagpira-piraso ito. Kinabukasan, si Rowena. Nagpunta si Rowena sa police station para mag-report. Ikinwento niya na noong araw na umuwi siya galing ospital, pagpasok niya sa bahay, may nakita siyang anino na mabilis na tumalon palabas ng bintana. Mabuti na lang at nasenyasan niya ang mga babaeng barangay tanod sa baba. Sa tulong ng lahat, nahuli nila ang suspect. Dahil sa mga naunang hinala, kinabahan si Rowena, natakot na baka mukha ng asawa niya ang makita niya. Ngunit hindi ang asawa niya ang nahuli, kundi ang gwapong lalaki na nagkabit ng lock sa bahay niya. Umamin ito na nakita niya ang malaking perang tinatago ni Rowena sa ilalim ng kutsan kaya siya nagtangkang magnakaw. Matapos ang investigasyon, napatunayang isa lang siyang ordinaryong magnanakaw, hindi ang kinatatakutang si Zero. Samantala, si Paulo. Gumagawa ng paraan si Paulo para mapilit si Maricel na pumayag sa annulment. Sa araw ng death anniversary ng tatay ni Maricel, umuwi ang buong pamilya sa bahay ng lola niya. Doon, nakausap ni Paulo ang hipag ni Maricel, isang kilalang abogado. Nagtanong siya kung paano niya mapapabilis ang paghihiwalay nila ni Maricel. Alam na rin ng hipag ang tungkol sa iskandalo ni Paulo. Frank kanyang sinabi na sa sitwasyon ngayon, tanging si Maricel lang ang may karapatang magsampa ng annulment dahil sa fault, kasalanan, ni Paulo. Kung gusto talaga ni Paulo na makawala kay Maricel,
kailangang si Maricel din ang magkaroon ng kasalanan. Halimbawa, nanakit si Maricel kay Paulo, pinalayas siya sa bahay, o nangaliwa rin si Maricel. Parang may nag-ilaw sa isip ni Paulo. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pero hindi natutulog sa pansitan si Maricel. Patuloy siyang nangangalap ng ebidensya. Noong huling punta niya sa bahay ni Gwen, lihim niyang ni-record ang usapan nila, kasama na ang pag-amin ni Gwen tungkol sa relasyon nila ni Paulo. Nang gabing iyon, bumili si Paulo ng snacks, papunta sa apartment ni Gwen para mag-relax. Pagpasok niya sa elevator, may kasabay siyang matangkad at mukhang siga na lalaki. Nanunood ang lalaki ng balita tungkol sa affair ni Paulo sa phone nito at halatang nandidiri. Nagkataon, pareho sila ng floor na bababaan. Dumiretso ang lalaki sa pinto ng apartment ni Gwen at nag-doorbell. Dito na-realize ni Paulo na ito pala ang live-in partner ni Gwen, yung nanakit sa kanya dati. Natarantang tumakbo si Paulo pabalik sa sarili niyang apartment. Sumunod naman ang lalaki at si Gwen, nakabubukas lang ng pinto. Nakita ni Maricel ang gulo, imbes na tumulong, agad siyang kumampi sa kalaban. Hindi lang niya pinapasok ang lalaki, binigay pa niya ang susi ng kwarto kung saan nagtatago si Paulo para madali itong mahanap at maturuan ng leksyon. Sa huli, lahat silang apat ay dinala sa police station. Nag-iiyak at nag-aaway sina Paulo at Gwen, pilit pinapalabas na sila ang biktima ng mapagmahal na magkasintahan na sinisira ng iba. Ngunit natatabunan sila ng galit ni Maricel at ng boyfriend ni Gwen. Sumakit ang ulo ng mga pulis sa kanilang kakaibang loika, ang mga nahuling nangangaliwa ang siya pang nagpapaawa. Sina Paulo at Gwen naman, kahit nasa gitna ng gulo, ay nagpapatuloy sa kanilang magandang pag-ibig, nagyayakapan pa sa harap ng lahat. Hindi na nakatiis si Maricel, dinampot niya ang kung anong bagay na malapit at ipinalo sa ulo ni Paulo. Ngunit sa mismong gabing iyon, malalaking pangyayari ang naganap sa buhay ng tatlong babae, ang biyenan ni Teresa ay tuluyan ng pumanaw sa ospital. Si Rowena, habang nanunood ng TV sa bahay, ay may nakitang labis niyang ikinatakot, namutla siya. Ang plan A ni Maricel, gamitin ang ebidensya para kontrolin si Paulo, ay tila nabigo dahil sa eskandalo sa police station. Kailangan na niyang simulan ang plan B. Hinahabol niya si Paulo papunta sa balkonahe, malamig ang tingin, tila itutulak na ito pababa. Flashback sa pagkamatay ng biyenan ni Teresa, noong gabing iyon, biglang inatake ng hika ang biyenan ni Teresa. Tinangka siyang tulungan ni Teresa na isuot ang oxygen mask pero paulit-ulit siyang tinatabig nito sa gitna ng paghihirap. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga doktor at nurse para mag-revive, pero hindi na tumutugon ang matanda. Kada rating lang din ni Miguel, at ang naabutan niya ay ang oxygen tube na hawak ni Teresa, habang ang ina niya ay wala ng buhay. Kinabukasan, sa burol, dumating sina Maricel at Rowena para makiramay kay Teresa. Ibinulong ni Rowena kay Maricel, nakita ko na ang asawa ko sa TV. Hindi pa siya patay. Mabilis na sinabi ni Maricel na mamaya na nila pag-usapan iyon, dahil siguradong malungkot ngayon si Teresa. Ngunit bago pa sila makapasok sa viewing room, may narinig silang mga bisitang nagbubulungan paglabas, paano nakakatawa ang manugang na yan sa burol ng biyenan niya. Na-curious sina Maricel at Rowena kaya lumapit sila. Nakita nila si Teresa, nakatakip ng panyo ang mukha, pilit na nagpapakita ng lungkot, pero halatang pinipigilan ang tawa na nagpapanginig sa buong katawan niya. Dali-dali silang nagtago sa banyo. Tumatawa pa ring ipinaliwanag ni Teresa ang dahilan. Natatawa siya sa kaplastikan ng mga kamag-anak ng asawa niya. Kapag walang bisita, nakaupo sila sa sahig, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagke-cellphone. Pero kapag may darating na bisita, bigla silang iiyak ng malakas. Nakakatawa raw ang biglaang pagpapalit ng emosyon. Sakto namang pumasok sa banyo ang ate ni Miguel at narinig ang tawa ni Teresa. Agad itong tumakbo kay Miguel para man-ira, may dahilan kung bakit tumatawa yang asawa mo. Baka nga ikinatuwa pa niya ang biglaang pagkamatay ni Mama.
Sinaway ni Miguel ang ate, sinabing huwag mag-isip ng masama sa asawa niya. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang eksena kagabi, pagdating niya sa kwarto, hawak ni Teresa ang oxygen tube. Pagkatapos ng libing, ipinakita ni Rowena kay Maricel ang video sa phone niya. Isa itong reality show. Sa isang eksena, napadaan ang kamera sa isang bahay, at isang lalaking kamukang-kamukha ng asawa ni Rowena ang lumabas mula roon. Pinayuhan siya ni Maricel, baka kamukha lang yan, Rowena. Kung asawa mo nga yan, kailangan mong isauli ang insurance money, baka makulong ka pa sa insurance fraud. Mas mabuting huwag mo nang halongkatin pa yan. Si Paulo ay naghahanap ng paraan. Naghanap si Paulo ng isang abogado na kilalang hindi natatalo sa kaso, kahit anong paraan pa ang gamitin. Ikinwento ni Paulo ang kanyang sitwasyon, pinalabas na si Maricel ay isang perpektong asawa, habang siya naman ay kaawa-awa dahil nahulog kay Gwen at gustong makalaya sa asawang hindi na mahal. Matapos makinig, naisip ng abogado na napakasama nga ni Paulo, pero dahil bayad na siya, binigyan niya ito ng isang huling alas isang napakarumi at epektibong plano. Nang marinig ang plano, bumalik ang yabang ni Paulo. Bumalik siya sa TV station, handa nang isagawa ang plano, nang biglang lumabas sa balita, ang kapatid na lalaki ni Gwen, marahil para gumanti kay Paulo. Ang lumantad at isiniwalat ang lahat ng detalye ng kanilang affair. Pumalo sa pinakamataas ang ratings ng balita. Pinatawag si Paulo ng network head, inutusang ayusin ang gulo. Ginamit ni Paulo ang pagkakataon para mag-propose ng isang palabas sa network head. Gusto niyang aminin ng network head na ito ang kasama niya sa kotse sa lumang traffic violation photo, hindi si Gwen o kung sino mang babae. Matagal na palang naitago ni Maricel ang traffic ticket na iyon. Makikita roon na may kasama si Paulo sa kotse, pero malabo ang mukha ng pasahero. Ang kainahinala, sa mismong araw na iyon, ilang beses tinawagan ni Maricel si Paulo. Ang biyahe na dapat ay 5 minuto lang ay inabot ng mahigit 2 oras bago dumating si Paulo. Sa kasalukuyan, nasa police station si Maricel, hinihiling na tulungan siyang i-verify kung sino ang pasahero sa litrato. Sakto namang may isa pang desperadong asawa na dumating, umiiyak, kapareho ang hinihiling kay Maricel. Pareho silang naghihinala na ang asawa nila ay may kasamang ibang babae noong araw na iyon. Biglang tumawag si Paulo kay Maricel. Sinabi niya ang tungkol sa palabas na gagawin nila ng network head. Nagkunwaring pumayag si Maricel, maganda ang sinabi. Pero pagkababa ng telepono, nanlisik ang mga mata niya. Kung ganito kadumi maglaro si Paulo, hindi na siya magpapalamang. Naisip ni Maricel, makukumpirma niya ang totoo mula kay Gwen, kailangan lang niyang malaman ang schedule nito noong araw na iyon. Kaya kailangan niyang makausap ang boyfriend ni Gwen. Nagkita silang dalawa, Maricel at boyfriend ni Gwen, sa isang malapit na coffee shop. Nang banggitin ni Maricel ang eksaktong petsa, malinaw na naalala ito ng boyfriend ni Gwen. Nung araw na yun, pag-alala niya, nag-away kami ng malala ni Gwen, nasabi ko pang makikipaghiwalay na ako. Umiyak siya at tumakbo palabas ng bahay kahit umuulan. Naawa ako kaya kinuha ko ang payong at sinundan siya para hanapin. Naalala ng boyfriend ni Gwen, pagkatapos tumakbo ni Gwen sa ulan, hinanap niya ito gamit ang payong pero naglaho itong parang bula. Sakto namang may isang itim na kotse, hinala niyang kay Paulo, ang biglang humarurot malapit doon. Sigurado siyang magkasama sina Paulo at Gwen ng gabing iyon, dahil umalis si Gwen nang walang dalang kahit ano, lalo na ang pataka. Wala siyang dalang pataka, pero nakapagpalipas pa rin ito ng gabi kung saan man nang hindi umuwi. Kaya sigurado siyang may naghatid kay Gwen. Pag-uwi ni Maricel, chinek niya ulit ang ulat panahon noong araw na iyon. Totoo ngang may malakas na ulan. Malinaw niyang naalala, sobrang sama ng pakiramdam niya noon, matinding sakit ng tiyan, hindi makatayo, kailangang isugod sa ospital, kailangang maospital. Paulit-ulit niyang tinawagan si Paulo, pero lagi nitong sinasabi na, 5 minutes, pauwi na.
Sa huli, hindi na nakayanan ni Maricel, siya na mismo ang tumawag ng ambulansya, hirap na bumaba ng hagdan. Hanggang sa itulak siya papasok ng operating room, hindi siya tumigil sa pagtatanong sa nurse kung dumating na ba si Paulo. Kinabukasan, habang nanghihina si Maricel sa kama pagkatapos ng operasyon, sakalang dumating si Paulo, napakakalmado ng itsura, isang maikling paumanhin lang ang sinabi. Habang si Maricel ay nasa bahay at di naramdam ang sakit ng katawan at kalooban, sa kabilang banda, si Paulo ay kasama pa rin ang abogado, nagpaplano kung paano babaliktarin ang sitwasyon. Ang payo ng abogado ay baguhin ang taktika, gumawa ng paraan para si Maricel ang unang magsampa ng annulment. Tinandaan ni Paulo ang sinabi ng abogado, kailangang gumawa ng gulo, lumikha ng dahilan para sila maghiwalay ng tirahan, dahil ang paghihiwalay ng tirahan ay maaaring ituring na patunay na sira na talaga ang relasyon nilang mag-asawa. Pag-uwi ni Paulo, naabutan niyang nanonood ng TV si Maricel. Ang balita ay tungkol sa isang malagim na banggaan ng sasakyan. Ang namatay ay isang malaking hotel chairman, si Gitan, at isang hindi kilalang batang babae na kasama nito sa kotse. Sakto namang lumapit si Paulo, nagpa siya ng ilabas ang baraha. Inamin niya na noong araw na na-hospital si Maricel, kasama nga niya si Gwen. Ang dahilan daw, nasugatan daw tuhod ni Gwen kaya kinailangan niyang alagaan ito buong gabi. Parang piniga ang puso ni Maricel. Mas masakit pa sa hiwa ng operasyon ang pag-amin na ito. Si Gwen, sugat lang sa tuhod, habang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sumabog sa galit si Maricel, sinugod si Paulo, sumisigaw na palayasin ito sa bahay. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Paulo sa loob-loob. Hindi niya akalaing ganito kabilis magtatagumpay ang plano nilang maghiwalay ng tirahan. Biglang naalala ni Maricel ang sinabi ng annulment lawyer dati, anuman ang mangyari, huwag na huwag siyang palalayasin. Pero huli na ang lahat. Parang triple ang bilis ng mga hakbang ni Paulo, agad itong nawala sa likod ng pinto. Napaupo na lang si Maricel sa sahig, umiiyak sa kawalan ng magawa. Samantala, si Rowena, hindi pa rin maalis sa isip ni Rowena ang lalaking kamukha ng asawa niya sa TV. Determinado siyang alamin ang totoo, kinontak niya ang production team para makuha ang address ng lalaki. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating siya sa malayong probinsya. Ngunit mas liblib pa pala ang tinitirhan ng lalaki, kinailangan niyang tumawid ng gubat, nakasalubong pa ng baboy ramo. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Pero sa kasamaang palad, sinabi ng matandang nakatira doon na umalis na ang lalaki. Inilabas ni Rowena mula sa bag ang litrato ng asawa niyang nakatayo sa dalampasigan, tinanong ang matanda kung ito ba ang lalaki. Pagkakita pa lang ng dagat sa litrato, agad itong itinanggi ng matanda. Sobrang takot daw sa tubig ang lalaking nakatira doon, minsan daw nadulas ito at nahulog sa tubig habang nangingisda kaya na trauma. Salungat ito sa impormasyong nakuha ni Rowena mula sa pulis noon na natagpuan ang bangka ng asawa niya sa laot. Napaupo si Rowena sa lupa, humagulgol. Siguradong hindi pa patay ang asawa niya. Pagkatapos ng burol ng biyenan ni Teresa, natuklasan ng ate ni Miguel at ng iba pa nilang kapatid na maraming ari-arian na nakapangalan sa kanilang ina ang naibenta na bago ito mamatay, at si Teresa ang nag-asikaso ng mga papeles. Agad inakusahan ng ate si Teresa na ninakaw ang pera ng biyenan, lalong tumibay ang hinala nitong pinatay ni Teresa ang matanda. Hindi lang siya nagpumilit na ipa-autopsy ang bangkay, tumawag pa ito diretso sa pulis. Mabilis na dinala ng pulis si Teresa sa presinto para tanungin. Inimbestigahan din nila ang ibang pasyente na kasama sa kwarto ng biyenan. Lahat sila ay nagsabing narinig nilang nagrereklamo si Teresa at sinasabing gusto na niyang mamatay na lang ang biyenan para makalaya na siya. Tinanong ng pulis si Teresa, at hindi niya itinanggi na nagkaroon siya ng ganoong mga saloobin sa gitna ng pagod at sama ng loob, pero mariin niyang itinanggi ang pagpatay. Si Maricel ay naghanap ng ibang tulong. Bumalik si Maricel sa manghuhula.
Pagkatapos tumanggap ng bayad, ibinigay lang ulit nito ang kaparehong business card na may QR code. Sakto namang dumating si Rowena, nagmamadaling nagtatanong kung nasaan na ba talaga ang asawa niya. Kalmado lang ang manghuhula, sinabihan silang maghintay. Habang naghihintay, nagsimula na namang mag-usap sina Maricel at Rowena tungkol sa iba't ibang paraan para patayin ang kani-kanilang asawa. Pauwi, naramdaman na naman ni Rowena na may sumusunod sa kanya. Natakot siya, binilisan ang lakad, muntik nang mabangga ng isang paparating na truck. Sa kritikal na sandali, sumugod ang sumusunod sa kanya at iniligtas siya. Gulat na napatingin si Rowena. Ang lalaking iyon ay ang asawa niya, si Uban. Si Maricel at ang forum ng sumpa. Iniskan ni Maricel ang QR code sa business card. Lumabas ang isang web forum. Karamihan sa mga post ay mga sumpa at hinanakit ng mga asawa sa kanilang mga mister. Napansin niya ang isang account na may ID na, Suka, na humihiling na sana'y mahulog sa ilog at mamatay kasama ang kabit ang kanyang asawa habang nasa kotse. Naalala ni Maricel ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chairman Tan at ng batang babae sa aksidente sa kotse. Ang asawa ni Jitan ang pumalit sa pwesto nito. Kakaibang nagtugma ang pagkamatay ni Chairman Tan sa curse ni Suka. Naalala rin ni Maricel na parang nakita na niya ang babaeng mukhang si Suka ng ilang beses sa bahay ng manghuhula. Tila naunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng business card at ang kapangyarihan, o nakakatakot na koinsidensya, nakaakibat nito. Ang habulan at aksidente. Sakto namang tumawag ang boyfriend ni Gwen, nagmamadali ang boses, sinabing nakita niya sina Paulo at Gwen. Agad tumakbo si Maricel papunta sa kanya. Nakita nila sina Paulo at Gwen na masayang nagmamaneho, nakaterno pa. Agad silang sumunod gamit ang kotse. Paulit-ulit silang sumenyas kay Paulo na huminto. Pero sumigaw si Gwen na bilisan pa ang takbo, iwanan sila. Walang nagawa si Paulo kundi sumunod. Nagsimula ang isang mapanganib na habulan. Sa huli, mas naging tuso si Maricel, naunahan niya sila, hinarang ang kalsada sa susunod na kanto, at saka mayabang na bumaba ng kotse, naghihintay kay Paulo. Nakita ni Paulo ang asawang nakatayo sa gitna ng kalsada pero hindi man lang nagpreno. Tila gusto pa niyang ituloy ang pagbangga. Napansin ni Maricel ang intensyon ng asawa, mabilis siyang tumalon sa gilid para umiwas. Kumabig din si Paulo sa huling sandali pero nawalan ng kontrol, sumalpok sa harang sa gilid ng kalsada. Agad sumugod ang boyfriend ni Gwen para ilabas si Gwen mula sa nasirang kotse, rescue. Hirap na gumapang palabas ng kotse si Paulo, duguan ang ulo. Paika-ikang lumakad papunta kay Maricel saka bumagsak sa harap nito. Si Maricel, nasaktan din ng bahagya sa pag-iwas, at dahil sa sobrang gulat, ay hinimatay din. Sa liblib na ospital, nagising si Paulo na nasa isang lumang kwarto ng ospital. Narinig niya ang boses ni Maricel sa tabi niya. Pumikit si Paulo, pilit kinukumbinsi ang sarili na panaginip lang ito. Pero totoo, magkasama sila ni Maricel sa iisang kwarto, sa isang liblib na ospital sa probinsya, na malapit nang magsara dahil sa kakaunting pasyente. Sinabi ni Maricel sa kalmadong boses na nakakakilabot na dahil kakaunti ang tao doon, kahit may pasyenteng, malasin at mamatay, ay walang masyadong makakapansin. Nang marinig ito ni Paulo, agad niyang naramdaman ang pagbabanta sa buhay niya. Natakot siya. Nagpumiglas para tumakas, pero malubha ang tama niya sa binti. Kalmado ring itinago ni Maricel ang cellphone niya sa drawer at nilock ito. Mabilis na dumating ang mga lokal na pulis sa ospital para imbestigahan ang banggaan. Malakas na inakusahan ni Paulo si Maricel na tinangka siyang patayin, na sinadya nitong banggay ng kotse niya mula sa likuran kanina, tinutukoy ang paghabol ni Maricel. Pero nagkunwaring inosente si Maricel, sinabing matagal na siyang hindi nagmamaneho kaya medyo kinakabahan pa sa kalsada kaya nagkaganoon. Pagkatapos, itinuro ni Maricel na si Paulo ang nakakita sa kanyang nakatayo sa kalsada pero hindi nagpreno, bagkus ay humarurot pa, malinaw na gustong pumatay para manahimik na siya.
Agad itong itinanggi ni Paulo at hiniling sa pulis na tingnan ang dashcam ng kotse niya. Ngunit sinabi ng pulis na hindi nila alam kung sino ang kumuha ng memory card, pagdating nila ay wala na ito. Dahil sa kakulangan ng ebidensya mula sa magkabilang panig, nagpasya ang pulis na ituring itong ordinaryong aksidente at isara na ang kaso. Nakangiting pinasalamatan sila ni Maricel. Habang nasa labas si Maricel, pilit inabot ni Paulo ang telepono ng ospital pero hindi niya kaya. Sakto namang pumasok ang nurse. Aakmang hihingi ng tulong si Paulo nang biglang pumasok si Maricel at inunahan siya. Nawalan ng pag-asa si Paulo, sinubukang magsulat ng mensahe sa papel at palihim na isinuksok sa bulsa ng nurse, pero walang nangyari. Sinubukan niyang lumabas mag-isa pero nahuli siya ni Maricel at ibinalik sa kwarto. Ngunit sa wakas, nakahanap din ng pagkakataon si Paulo. Nagpatulong siya sa receptionist, nakitawag sa landline ng ospital kay Gwen. Nang marinig ang boses ng kasintahan, parang nagkaroon ng lakas si Paulo, agad nagplano ng pagtakas. Nagdahilan siyang hindi makatulog dahil sa sakit ng binti para humingi ng pampatulog sa doktor. Hating gabi, tahimik siyang bumangon. Pagkatapos ng ilang pagsilip, nakita niyang tulog na parang patay si Maricel. Yun pala, palihim niyang pinalitan ang gamot ni Maricel ng sleeping pills na nakuha niya. Mabilis na kinuha ni Paulo ang cellphone niya, marahil naging pabaya na si Maricel, at tumakas mula sa ospital sa dilim ng gabi. Nang magmulat ng mata si Maricel, nagulat siyang makitang wala na si Paulo sa kabilang kama. Nakatakas ito. Mabilis siyang humabol palabas ng ospital. Narinig ni Paulo ang sigaw ni Maricel sa likuran, itinapon niya ang kanyang saklay, pinilit maglakad ng mabilis, saka hamarang ng isang truck sa gitna ng kalsada at naglaho sa dilim. Mga sumunod na pangyayari. Kinaumagahan, kinontak ni Maricel ang boyfriend ni Gwen. Problemado din ito dahil nakatakas na rin si Gwen mula sa kanya pagkatapos ng aksidente. Dahil sa stress at sakit ng ulo, nagpasya na siyang umalis na lang sa lugar na iyon. Bago umalis, huli silang nagkita ni Maricel at ibinigay nito sa kanya ang isang memory card na nakita niya sa kotse ni Gwen pagkatapos ng aksidente, pero sinabi niyang hindi ito ang memory card ng dashcam. Sa presinto, biglang umamin si Teresa sa pulis na siya ang pumatay sa biyenan. Hawak niya ang dibdib, kinakapos ng hininga, mukhang sobrang stress. Tila umamin siya dahil sa pressure ng pamilya ng asawa niya. Agad natuwa ang ate ni Miguel, inakalang umamin na si Teresa kaya sinabihan ang pulis na arestuhin na ito. Hindi na nakatiis si Miguel. Hamarang siya sa mga kapatid at sinabi ang kalagayan ni Teresa, na halatang hindi ito nagsasabi ng totoo dahil sa pressure. Pero walang pakialam ang mga kapatid. Ipinilit nilang ilabas ang huling habilin ng ina, itinuturong iniwan nito ang pinakamahalagang lupa kay Teresa. Malinaw daw na resulta ito ng pananakot ni Teresa sa matanda. Nang marinig ito ni Teresa, nagulat siyang lumapit para tingnan ang diwa, bumubulong na ginawa nga pala iyon ng biyenan niya. Sa gitna ng paninisi ng mga hipag, nagsimula siyang ipagtanggol ang sarili. Ikinwento niya na ilang beses siyang pinakiusapan ng biyenan na tulungan na itong makapagpahinga, habang nasa kama pa ito. Inalok din siya nito ng lupa bilang kapalit, pero hindi siya pumayag. Lumingon siya sa asawa para humingi ng suporta, para patunayang nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi umimik si Miguel, tumalikod lang ito at umalis. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulis kay Teresa. Hindi sila basta naniwala sa mga hipag. Gayunpaman, sa CCTV footage ng ospital, kitang-kita na sa oras ng pagkamatay ng biyenan, hawak ni Teresa ang oxygen tube nito. Sinabi ni Teresa na wala siyang alam dito, hindi niya alam kung bakit napunta iyon sa kamay niya. Sakto namang dumating si Miguel, dala ang death certificate ng ina. Kinumpirma ng ospital na namatay ito dahil sa respiratory failure sanhi ng malubhang sakit, at hindi dahil sa foul play. Pinauwi ng pulis si Teresa, pero pinaalalahanan silang mag-asawa na ang sadyang pagtanggal ng oxygen mask ay maaari pa ring maging sanhi ng respiratory failure.
hindi pa rin tuluyang malinis ang pangalan ni Teresa. Sa araw ng libing ng biyenan, hindi pinansin si Teresa ng pamilya ng asawa niya. Mag-isa lang siyang nakatayo sa tabi ng karo, tahimik na nagpaalam sa diwa ng matanda. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto sa ospital kung saan namalagi ang biyenan. Kahit kinamuhian niya noon ang maliit na kwartong iyon na tila nagkulong sa buhay niya, ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting pangungulila. Sa pagmumuni-muni, naalala niya ang mga sandali bago mamatay ang biyenan. Sinabi nito na hindi nakakatakot ang mamatay, ang mahirap ay ang mabuhay. Marahan din nitong hinaplos ang mukha ni Teresa, humingi ng tawad dahil siya, na isang anak na pinalaki sa layaw, ay napunta sa kanilang pamilya at naghirap. Pagkatapos noon, inatake ito ng sakit, umuungol sa hirap. Naalala ni Teresa na niyakap niya noon ng mahigpit ang oxygen tube. Dito nagtatapos ang alaala niya. Gulong-gulo ang isip ni Teresa, hindi niya matandaan kung ang biyenan ba ang kusang nagtanggal ng tubo o siya ang nakagawa noon sa gitna ng pagkataranta. Habang nililigpit ang mga naiwang gamit ng biyenan sa ospital, nakakita si Teresa ng isang maliit na USB drive. Nang buksan niya ito sa computer, naglalaman pala ito ng mga huling salita na lihim na ni-record ng biyenan, para lamang sa kanya. Si Rowena at si Uben. Pagkatapos ng di inaasahang pagkikita sa kalsada, nagkaharap na sina Rowena at ang asawa niyang si Uben. Palihim na iniuwi ni Rowena ang asawa. Pagdating sa bahay, humagulgol si Rowena, sinisisi ang asawa sa lahat ng gulo sa buhay niya. Kung patay na ito, sana nanahimik na lang, huwag nang bumalik para saktan pa siya. Tahimik lang siyang tiningnan ni Uben, saka umupo at dahan-daang itinali ang sintas ng sapatos. Sumagot itong mamamatay ng araw talaga siya, gusto lang niyang makita ang asawa sa huling pagkakataon. Dahil dito, tumigil sa pag-iyak si Rowena, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Ngunit nang akman na niyang paalisin ang asawa, para mamatay kung saan man, biglang may kumatok sa pinto. Nagmamadaling itinago ni Rowena ang asawa sa maliit na kwarto. Pero nang sumilip siya, tagahatid lang pala ng flyer ang nasa labas. Pagkabasa ni Rowena ng flyer, bigla siyang nagbago ng isip. Bumalik siya sa maliit na kwarto, nilock ito mula sa labas, hindi na pinalabas si Uben. Ang video call at demanda. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Maricel mula ospital, pagod pero determinado. Nag-video call siya sa mga kaibigan niyang matagal nang hindi nakakausap. Nagbahaginan sila ng mga pinagdadaanan kamakailan. Sa kanilang tatlo, si Teresa ang tiyak na pinakamaraming problema at pressure, nahaharap sa hinala ng pamilya ng asawa at ng pulis nang walang malinaw na depensa. Malakas na pinayuhan ni Maricel ang kaibigan na dapat itong lumaban, huwag magpadala sa gulo sa paligid. Sumunod si Rowena. Pabulong niyang sinabi na ang asawa niyang matagal nang nawawala ay nasa bahay niya ngayon at ikinulong niya ito. Sakto namang may nag-doorbell sa bahay ni Maricel. Delivery personnel pala, may dalang makapal na dokumento. Pagbukas niya, isa na namang demanda. Yun pala, pagkatakas ni Paulo mula ospital, agad itong naghanap ng abogado. Sumunod sa payo nito, ang maruming plano, gumawa na naman siya ng legal na gulo laban kay Maricel. Si Teresa at si Miguel. Pagkatapos ng video call, tinitigan ni Teresa ang sarili sa salamin. Mukha talaga siyang pagod at losyang. Bihira siyang mag-makeup, pero ngayon ay kinuha niya ang lipstick at bahagyang naglagay sa labi. Pagkatapos, lumabas siya at bumili ng maraming beer. Nang gabing iyon, dumating si Miguel. Hindi man lang siya kinumusta, malamig lang na tinanong kung nasaan ang mga papeles ng lupa ni Mama at saka direktang sinabing gusto na niyang makipaghiwalay kay Teresa. Hindi makapaniwala si Teresa, sobrang nagulat at nasaktan sa kawalang puso ng asawa. Si Rowena at Uben, si Paulo at Maricel, huling yugto ng laban. Sa bahay ni Rowena, ilang araw na silang magkasama ni Uben. Nanunumbalik ang kaunting dating pagtitinginan na may halong pagdududa at takot. Isang araw, habang sila'y magkalapit,
Biglang may nakita si Uban na nahulog mula sa ilalim ng kutson, marahil ang nakatagong insurance money ni Rowena. Binuksan ni Maricel ang TV at nakita si Paulo na nagdaraos ng malaking press conference. Umiiyak ito sa harap ng kamera, ginagampanan ng papel ng kaawa-awang asawang binubugbog ng misis. Ipinakita pa ang isang video kung saan sinusugod siya ni Maricel sa bahay nila. Nanlaki ang mga mata ni Maricel habang nanunood. Nang walang kamalay-malay niyang hawakan ang ulo at tanggalin ang benda, nahulog ang memory card ng dashcam na itinago niya sa loob nito. Yun pala, pagkatapos ng aksidente, mabilis niyang kinuha ang memory card mula sa kotse ni Paulo bago siya mawalan ng malay. Nagsimula nang gumawa ng maruming laro si Paulo, kaya ngayon, oras na para sa kanyang kontra-atake. Si Paulo, habang pinapanood ang magaling niyang pag-arte sa TV, ay pasulyap-sulyap pang kumikindat kay Gwen sa kabilang balkonahe. Mula sa balkonahe ni Gwen, kitang-kita kung anong ginagawa ni Maricel. Kinuha niya ang makapal na demanda na ipinadala ni Paulo, binasa ang bawat item, puro walang basehang akusasyon. Hindi na nakayanan ni Maricel. Tinanggal niya ng tuluyan ang benda sa ulo, kinuha ang memory card. Muling damyugaw ang sugat sa kanyang ulo. Pinunasan lang niya ito gamit ang kamay, napahid ang dugo sa kalahati ng kanyang mukha, na nagbigay ng nakakatakot na itsura. Lumakad siya papunta sa balkonahe, tumingin sa kabilang building kung nasaan si Paulo, at tumawa ng parang baliw. Si Paulo sa kabilang banda ay hindi pa alam na ang ginawa niya ay nagtagumpay sa paggising ng isang tunay na demonyo. Kinabukasan, nagpunta si Maricel sa annulment lawyer. Sa daan, halos lahat ng makasalubong niya ay nakikilala siya, dahil sa presko ni Paulo, at pinapuna siya dahil sa pananakit sa asawa. Pagdating ni Maricel sa opisina, ipinakita niya sa abogado ang demanda mula kay Paulo. Naramdaman ng abogado na handang-handa si Paulo, pero hindi ibig sabihin ay wala ng pag-asa si Maricel, sadyang magiging mahirap at magastos lang ang laban na ito. Pagkaalis sa opisina ng abogado, kinaladkad si Maricel ng kanyang ina papunta sa simbahan. Pinilit siyang mangumpisal sa Diyos, ipagdasal si Paulo. Ayaw ni Maricel na gumawa ng eksena sa simbahan. Kumuha ang ina niya ng isang makapal at mabigat na Biblia at ipinalo sa kanya, pinipilit siyang magsisi. Bigla, napatingin si Maricel sa isang pahina ng Biblia na nakabukas sa harap niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Masaya siyang umalis ng simbahan na parang nabigyan ng kaliwanagan. Nagtatakang naiwan ang ina niya, tiningnan kung anong bersikulo iyon, at nakita niyang ito pala ay ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Opisyal nang nagsimula ang gera ng annulment ni na Maricel at Paulo. Parehong nagdala ng maraming impormasyon at ebidensya sina Maricel at Paulo sa kani-kanilang abogado. Inilabas ni Maricel ang memory card ng dashcam na maingat niyang itinago sa benda sa kanyang ulo. Ito ay matibay na ebidensya para lumaban, maaaring patunayan na talagang tinangka siyang sagasaan ni Paulo para patayin. Pero hindi rin papatalo ang abogado ni Paulo. Nakakuha siya ng video footage mula sa ibang CCTV sa kalsada noong mga oras na iyon, na malinaw na nagpapakitang ang kotse ni Maricel ang unang bumangga sa likuran ng kotse ni Paulo bago nagsimula ang habulan at aksidente. Naramdaman ni Paulo na sigurado na ang panalo niya, sumigaw siya kay Maricel sa telepono ng abogado, pinipilit itong pirmahan na ang annulment papers. Kung hindi, kakasuhan siya ng frustrated homicide o attempted murder. Napadpad si Maricel sa pader. Pag-uwi niya, desperadong nag-login siya sa website ng forum na bigay ng manghuhula. Nakita niya ulit ang mga post ng account na Sookway.